Ang basa mula sa Ezekiel chapter 17, verse 11 to 21. Pagkatapos sinabi sa akin ng Panginoon, tanungin mo ang mga mapag-rebuilding mamamayan ng Israel kung alam nila ang kahulugan ng talanghagang ito. Sabihin mo na ito ang kahulugan pumunta ang hari ng Babylonia sa Jerusalem. At binihag ang hari nito at ang mga tagapamahala at dinala sa Babylonia. Kinuha niya ang isa sa mga anak ng hari ng Juda at gumawa sila ng kasunduan. Pinasumpa niya ang anak ng hari na maglilingkod sa kanya. Binihag din niya ang mga mangaral na tao ng Juda upang hindi na makabangong muli ang kahariang ito at hindi na makalaban sa kanya. Ang kahariang ito ay mananatili kung ipagpatuloy niya ang kanyang kasunduan sa Babylonia. Pero nagrebilde ang hari ng Juda sa hari ng Babylonia. Nagpadala ng mga tao sa Egypto ang hari ng Juda para humingi ng mga kabayo at sundalo. Pero magtatagumpay kaya siya? Makakatakas kaya siya at makakaligtas sa parusa dahil sa pagsira niya sa kasunduan ng Babylonia? Hindi, sapagkat ako, ang Panginoong Diyos na buhay, at sumusumpa na ang hari ng Juda ay siguradong mamamatay sa Babylonia dahil sinira niya ang numpaang kasunduan sa hari nito na nagluluklok sa kanya sa trono. Hindi siya matutulungan ng paraon. Sa digmaan, pati na ang napakarami at makapangyarihang sundalo nito. Kapag sumalakay na ang mga taga-Babylonia para puksain ang maraming buhay, sinira ng hari ng Juda ang kasunduang sinumpaan niya sa hari ng Babylonia, kaya hindi siya makakaligtas. Ako ang Panginoong Diyos na buhay, ay sumusumpang parurusahan ko siya dahil sa pagsira niya sa kasunduang sinumpaan niya sa pangalan ko. Huhulihin ko siya at dadalhin sa Babylonia at dooy parurusahan. At dooy parusahan ko siya dahil sa pagtaksil niya sa akin. Mamamatay ang kanyang mga sundalong tumatakas, at ang matitira sa kanila ay mangangalat sa iba't ibang lugar. At malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsabi nito. Ito ang talinghaga. Kung ano ang kahulugan nito. Hanggang dito na lang. At sana po ay ating malaman kung ano ang ibig sabihin ng talinghagang ito. Mga kaibigan, sa ngayon ito ay binasa ko lang at hindi ko mapaunawa dahil kailangan natin ang pag-aaral o pagbulay-bulay sa talatang ito kung ano nga ba ang ibig sabihin nito. Ito ba ay tinutukoy para sa mga tao o sa bansa? Kaya mga kaibigan, ang ating Diyos po ay buhay. At bumalik loob na po
kayo kung hindi pa kayo nakabalik loob sa Kanya. Magsisisi. Dahil para sa akin po, totoong buhay na buhay po ang Diyos. Kahit binasa pa lang dito, nakasaad pa lang dito, pero sa buhay ko po, siya po ay buhay na buhay. Sinabi po niya, ako ang Panginoong Diyos.